Good morning everyone and welcome to today's webinar on First Aid for Children and Happy National Play Advocacy Week. I am Kara Uy of the ECCD Council and I will be your host for today's webinar. Today we'll be talking about first aid in the context of children. What are common incidents and accidents that require our role as first responders? Dahil syempre, pagka alam mo kung ano yung mangyayari, alam mo kung anong gagawin mo, mas hindi ka kakabahan o kaya naman magpapanik pagka may ganitong mga pangyayari. Dito din natin malalaman ano nga bang mga ginagawa na nating pagtugon sa mga pangangailangan ng mga bata na dapat natin, number 1, itigil. Number 2, ipagpatuloy. At number 3, baguhin. Sana po sa ating webinar ngayong araw ay mapagnilayan natin o ma-evaluate natin kung ano nga ba yung mga ginagawa natin para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga bata. We have invited a resource person to discuss and present this very important topic to us. Our speaker is a practicing doctor at the Philippine Children's Medical Center or PCMC with a special focus in pediatrics emergency medicine. We are happy to have her today, Dr. Aster Suzette D. Punsalan. Good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat nang nakikinig sa atin. Ako po si Dr. Aster Punsalan, isang pediatric emergency medicine doctor at welcome sa webinar natin today, First Aid for Children. Alam nyo, sa trabaho natin, ang pinaka-importante ay ang confidence. Hindi mo kailangan maging doktor, pero kailangan mong maging calm at decisive. Ang goal natin today is to give you that confidence so that when an emergency happens, hindi tayo magpapanik. Ano ba ang pag-uusapan natin? We will cover, una, ang role ninyo, ang foundations of first aid. Pangalawa, ang high priority emergencies. Ito yung mga life-threatening situations. And pangatlo, ang common incidents, yung mga everyday bumps and scrapes. Tandaan, kayo ang mga ate or kuya na unang takbuhan ng mga bata. Your primary duty is always act in the best interest of the child. Kung may duda ka, go for the safest action. Know your policies. Please check your center's policies on medication at saka kung paano nyo inaalaw ang first aid. Always follow your boundaries. Stay calm and decisive. Pag nagpanik tayo, magpapanik din ang mga bata. So take a deep breath. Your calm demeanor is the most powerful first aid tool. Ito ang ating basic mantra, ang 3 C's. Check. Una, i-check ang surroundings. Is it safe for you? Is it safe for the child? Tapos, check the child for breathing and responsiveness. Call. Call for help. For serious incidents, ang mga emergency hotlines muna ang tatawagan bago ang mga magulang. And care. Provide the necessary care based sa training natin. Huwag niyo iiwan ang bata hanggat hindi pa siya stable o hanggang dumating ang tulong. Kailan natin tatawagan ng emergency hotline at kailan kailangan tawagan ang parents? Simple lang. Call the emergency hotline kapag life-threatening. Kapag walang malay o unconscious ang bata, hirap huminga, nagkumbulsyon or seizure, severe allergic reaction or bleeding na hindi ma-stop. Ito ang time na ang buhay ng bata ang inaalala natin. Call the parents for notification, especially for minor falls, small cuts, or fever or lagnat. Always notify them pero hindi sila ang immediate emergency call. Ang first aid kit nyo ay dapat laging complete, laging accessible. Dapat alam mo kung nasaan ang mga ito. Gloves, dahil importanteng protektahan ng sarili, gauze, bandages, antiseptic wipes, basic medications. Weekly check dapat ha. Huwag hintayin na may mangyari bago nyo i-check. This is the 4th C, communication. This protects you and your institution. Communicate clearly. Simple factual information lang. Nalaglag po si Ann, gising siya. May maliit na bukol sa ulo. Nilagyan na po namin ng cold compress. Document everything. Gamitin ang incident report kung meron sa inyong institusyon. Legal record nyo yan. Ilagay ang who, when,
where, sino, kailan, saan, at syempre, ano ang nangyari at ano ang mga action na ginawa mo. High priority emergencies. Ito yung mga emergencies na kailangan ng immediate action. First, choking or nabulunan. Delikado ito. Ang mga signs, hindi makahinga, hindi makaiyak, hindi makasalita, nangingitim na ang labi. Action for children, yung more than 1 year old, 5 back blows, saka 5 abdominal thrusts o yung Heimlich maneuver. Gawin ito hanggat hindi pa nalalabas ang object. Action for infants or yung less than 1 year old, hindi pwede ang Heimlich. Dapat 5 back blows at 5 chest thrusts using 2 fingers sa gitna ng dibdib. Ito ang video ng gagawin na Heimlich. Tumayo o lumuhod sa likod ng bata. Ipasok ang mga braso sa ilalim ng kilikili at siya iyakapin. Gumawa ng kamao sa isang kamay at ilagay ito sa ilalim ng ribcage nila sa taas ng belly button. Hawakan mo ang iyong kamao gamit ang kabilang kamay at hilain ng mabilis, papaloob at pataas. Gawin ito ng 5 beses. Kung nandoon pa rin ang bara at may ibang taong malapit, utusan mo silang tumawag ng ambulansya. Pagkatapos, ulitin ang 5 back blows or pagpalo sa likod na susundan ng 5 abdominal thrusts or Heimlich hanggang sa maalis ang bara. Dumating ang mga paramedic o mawalan sila ng malay. Kahit na successful ka sa pagtanggal ng bara, kailangan pa rin i-check ng mga paramedic ang bata para siguradong lubusang nawala ang bara at walang anumang injuries katulad ng sugat or pinsala. Ito naman kapag less than 1 year old. As you start weaning your baby, small items of food may get lodged in their throat and they may choke. They can also choke on small toys or household items. If a baby under 1 year old is choking, you'll notice that they'll be unable to cry, cough, or breathe. What we're going to do now is administer some back blows. So first of all, you need to lay your baby face down along your thigh, making sure you support their head and their neck. Next, we're going to administer those directly between the shoulder blades using the heel of your hand. Give up to 5 sharp back blows, making sure after each one, whatever it is, hasn't come out. If the back blows don't work, we now need to move on to giving some chest thrusts. So we need to turn them over so they're lying face up, again making sure that their head and their neck are supported. Put 2 fingers in line with the armpit in the centre of the chest and pushing down sharply administer up to 5 chest thrusts. If this doesn't work, call 999 or 112 for emergency help. Repeat 5 back blows and 5 chest thrusts until help arrives. If they become unresponsive, you will need to start CPR. So remember, if your baby is choking, check the mouth, slap it out, squeeze it out. And that's how we treat a choking baby. Thanks for watching. Help support St. John Ambulance. Donate today. Importante ding malaman if conscious or gising ang bata. Kung malakas ang ubo niya, encourage mo lang. Huwag mo siyang hahawakan. If the cough is weak, doon ang panahon na mag-start ng back blows sa kanang abdominal thrust. If unconscious, yell for someone to call the emergency hotline, lay them flat on the floor, and you may need to start CPR. Pangalawang emergency, yung severe allergic reaction or anaphylaxis. Most often, from food or insect stings ito. Ang mga signs, namamaga ang lips, tongue or throat, nahihirapan huminga, maraming mga hives o pantal. Ang action, call the emergency hotline immediately. If may EpiPen, use it right away. Pero dito sa Pilipinas, hindi masyado available ang EpiPen. Anaphylaxis can kill in minutes, kaya dapat mabilis ang action. For seizures or convulsion, 3 bagay lang ang kailangan tandaan. Stay calm, keep them safe, saka time it. Call for help, then do the first aid. Ano ba yung first aid natin?
Time it. Gaano katagal? Very important yan para sa mga doktor. Call the emergency hotline if it lasts more than 5 minutes. Create a safe space. Remove all sharp objects. Ilagay ang bata sa floor at lagyan ng unan or jacket ang ulo nila. Recovery position. Pag huminto na ang pag-alok, iside position mo siya para hindi siya mabulunan ng sarili niyang laway. Ito ang video na magpapakita kung paano ang recovery position. Ang recovery position para sa bata ay pareho lang ng sa matanda. Para ilagay ang bata sa recovery position, lumahod sa tabi ng bata at ilagay ang sarili mo sa isang komportableng posisyon. Kung may salamin, tanggalin ito. Siguraduhin na nakatuwid ang dalawang binti nila. Ilagay ang braso na pinakamalapit sa iyo ng naka-right angle 90 degrees sa kanilang katawan. Pwedeng idiretso sa tagiliran ng braso kung hindi ito malagay ng right angle. Kunin ang kabilang braso nila at ilagay ito sa tapat ng dibdib at ilagay ang likod ng kamay sa kanilang pisngi. Gamit ang kabilang kamay mo, iangat ang malayong binti at itaas hanggang tuhod. Hilahin mo ito pataas hanggang sa nakadikit ng flat ang paa sa sahig. Ngayon, handa ka nang igulong siya. Panatiliing nakadiin ang kamay ng bata sa pisngi at maingat na hilahin ang nakabuloktot na tuhod pagulong sa iyo. Ngayon, dapat sinusuportahan na ng itaas na braso ang kanyang ulo at ang nakabuloktot na binti nila ay dapat nakahiga sa sahig para hindi sila gumulong. Ang itaas ng binti ay naka-right angle. Tanggalin na ang kamay sa ilalim at i-check ang ulo ng bata ay bahagyang nakatingala. Ito ay magpapanatiling bukas at malinis ng daanan ng hangin. Kapag nasa recovery position na ang bata, dapat ka nang tumawag ng tulong medikal. Kung hindi pa ito nagagawa, tandaan na muling suriin ang paghinga nila sa regular na intervals hanggang sa dumating ang tulong medikal. Kung huminto ito, kailangan mo silang bigyan ng CPR. Kung kailangan panatilihin ng bata sa recovery position ng higit sa 30 minutos, maaari silang igulong sa kabilang tagiliran. Ito ay para maibsan ang presyon sa ibaba ng kanilang braso at ito ay magagawa maliban na lang kung mayroong sugat doon sa kabilang tagiliran. What not to do? Ito po ang very important sa atin sa Pilipinas dahil sa mga lumang paniniwala. Unang-una, huwag pipigilan. Never hold them down. Huwag subuan. Huwag na huwag maglalagay ng kutsara, wallet, daliri sa bibig. Dangerous po yun. Maaari siyang makasugat sa iyo or makasira ng ngipin ng bata. Myth po yan na kailangan nakalabas ang dila nila. Huwag painumin. Kailangan po gising na gising ang bata bago po sila painumin. Pangatlong emergency, poisoning or nalason. Kung may nakakain ng nakakalason katulad ng gaas, kerosene or sunrox, huwag pong magpanik. Ito po ang number ng Philippine Poison Control. Kailangan po nakasave ito sa mga phones ninyo. Action, call po yung poison control first. Tell them kung ano ang nakain at gaano karami. Huwag nyo pong susubukan na pasukahin ng bata or bigyan ng gatas or tubig unless instructed ng poison control. Minsan po, mas delikado pa kapag pinasukan nyo po ang bata. Ito naman po yung common daycare incidents natin. Ang mga daily challenges po. So, number 1, minor burns or napaso or nabuhusan ng mga mainit na tubig. Unang-una po, stop natin, itigil ang burning source. Cool the area. Palamigin sa cool running water po for 10 to 15 minutes. Huwag pong gagamit ng yelo. Never. Please, huwag pong gumamit ng toothpaste or Colgate or toyo or soy sauce or ketchup or mayonnaise. Ito po ay dangerous meat na nagtatrap ng init at maaaring magpalala ng infection. Number 2, ang mga falls and head bumps o yung mga nagkaroon ng bukol. Action, comfort the child. Apply a cold pack, wrap in cloth for 15 minutes.
Kailangan pong tawagan ang emergency hotline kung ang bata po ay nagsusuka, nawalan ng malay o nag-seizure. Remember, you must always notify the parents po of any head injury for their observation at home. Yung mga nasugat, nadapa, nagkaroon ng gasgas. Unang-una po, stop the bleeding. Gloves first, direct pressure, mga ilang minutes. So usually po, nas mga 3 to 5 minutes, pwede na pong tumigil ang pagdurugo. Pagkatapos, clean and protect. Wash with mild soap and water, tapos lalagyan ng antiseptic at sterile bandage. Next, mga balingoy-ngoy or nosebleeds, nagdugo ang ilong. Pinakamadalas po ito nangyayari kapag sobrang mainit. Ang right position po is have the child sit and lean forward. Kaunting pagyuko. Pinch the soft part of the nose, yung nandito po sa taas. For 10 to 15 minutes. Ayaw po natin yung wrong position. Hindi po kailangan nakatingala. Do not lean back. Kasi po, swallowing blood can make them vomit. Huwag din pong lalagyan ng cotton o kaya tissue yung loob ng ilong. Kasi po, hindi naman po siya makakahinga. At yung mga sprains or pilay, masakit ito. Sundin ang RICE. Rest, ice, compression, and elevation. Warning, huwag po ninyo ipapahilot ang mga napilayan, masisira po lalo ang muscles at mamamaga. Rice lang po muna. Maraming salamat sa inyong atensyon. Always remember, know the 3 C's, know your policies, and keep those emergency numbers handy. Ito po yung mga nakalagay dito sa slide po natin. Any questions po? I'm here to answer them. Dr. Punsalan, just a few questions na napaisip ako nung kayo po ay nagpe-present. Isa sa mga ginagawa natin or isa sa mga practices ng mga hindi lang po ng mga teachers pero pati na rin po ng mga magulang, mga caregivers ay pagka may sugat, naglalagay ng alcohol. Pero narinig ko kanina sa presentation nyo, sa sugat hindi kasama ang sinabi nyo, washing with mild soap and then antiseptic and then bandage. Is there a correct way maglalagay ba dapat ng alcohol or hindi sa sugat ng isang bata? Okay. Unang-una, kapag sa alcohol kasi, masakit. Masakit siya. Tapos, depende doon sa sugat. Minsan po, kapag nagdurugo ang sugat at nilagyan po natin siya ng alcohol kaagad, mas lalo po siyang magdurugo. Kaya ang una po talagang dapat gawin ay hugasan po muna siya ng mild soap saka water. Pag natanggal na po yun, titingnan po uli. Pag natingnan, mas maganda kung antiseptic. Pwede ba akong magsabi ng brand? Antiseptic Sige po. lang po. Antiseptic lang po. Yun, no? Yung mga panglinis po ng sugat, hindi din po kailangan na marami. Ilagay lang po siya doon sa cotton. Yung cotton po, i-wipe nyo lang ng one time po. Hindi po kailangan color brown yung sugat. Kailangan lang po na wipe lang siya ng one time lang po. Yun po. Tapos saka lang po siya i-bandage. Ayaw lang po natin ng alcohol kasi mas nakaka-dry po siya and kung may bleeding po siya, mas pwede pong mas mag-bleed pa po siya. Ay, sige po. So, thank you po doon sa insight na yun. Kasi yun yung kadalasan. Tapos, parang, sige, masakit lang ng panandalian. Kala mo, kagat lang ng langgam. Pero sa totoo, masakit talaga siya. Lalo na yung mga surface. Kasi minsan, yun pa yung mas mahapde na mga sugat. Okay. So, kanina rin po, nasabi nyo na dapat tinatime po natin yung seizures nila. And parang meron kayo nasabi na 5-minute mark. Ano po kaya yung reason na dapat minimake sure natin na may number 1, tinatime natin? Ano po ba yung significance sa pagka lumagpas po ng 5 minutes ito, Doc? Okay. Unang-una tinatime natin siya kasi every time po na nagko-convulsion ang bata, nawawalan po ng oxygen ng utak niya. So, pag nawalan po ng oxygen ng utak niya, di ba po,
Kahit naman sa matanda, kapag po nawalan ng oxygen ng utak, nagkakaroon po ng apektasyon sa utak. Maaari po yung mga senyales ng stroke o mga ganyan, yung magkakaroon siya ng sequelae, yung mga complications, kumbaga, pag masyadong matagal. Yung 5-minute mark po natin po, kasi nagbabago na siya. Hindi na po siya simpleng convulsion kapag ganoon. Kapag ganoon po siya, status epilepticus na po yun. Mas malaki ang tsansa na magkaroon ng problema sa paglaki ang bata, maapektuhan ng kanyang development po. So kapag ganoon, maganda talaga, kahit hindi nyo po hintayin yung 5 minutes, pero talagang sobrang emergency na kapag 5 minutes tumagal yun. Kahit hindi nyo po hintayin yung 5 minutes, dapat nakatawag na po tayo sa hotline nun. Sobra-sobra na po talaga kapag 5 minutes na yon. Pag ganoon po talaga yung nangyari sa kanya, ang pinakamaganda doon, kahit wala pa pong emergency hotline na tawag, madala na po siya sa ospital. Kasi kinakailangan niya ng mas maraming gamot, kailangan niya ng mas maiging monitoring po para hindi po masyadong marami ang maging komplikasyon. Ang isa ko pang mag-add lang ako. Lahat po tayo may cellphone na ngayon. So, maliban po dun sa itatime po natin, pinakamaganda po habang nagko-conversion ang bata, videohan po siya, yung buong katawan. Okay? Kasi makikita po namin doon, unang-una, anong klaseng conversion po siya. Kung meron po siyang, meron po kasi tayong mga tinatawag na generalized, buong katawan ang nagko-conversion. Meron namang focal na isang parte lang ng katawan ang nagko-conversion. So magkaiba din po sila ng gamot at minsan po kasi natataranta, hindi na naaalala ano ang itsura. Magandang tip nga po yun, no? Yung importance of documenting natin. Not just yung parang kumbaga kagandahan din ng technology natin na mas madaling i-communicate sa mga specialista po yung mga ganitong mga pagkakataon. And then another thing is, nasabi nyo po na isa sa mga common na mga accidents is yung choking. And then nabigay nyo din po yung tips na paano nga ba mag-administer ng first aid pagdating po dito. But sa inyo pong practice, nasabi kasi dun sa video na kadalasan for infants and toddlers, ang nakakapag-choke ay laruan ng mga pagkain. Ano po kaya yung tips nyo po as a practitioner regarding this na nakita nyo ito yung kadalasang nagdudulot ng nabubulunan or nag-choke po yung bata? Ano yung tips to prevent this naman po? Okay. So, to prevent this naman, una, less than 1 year old, yung mga babies natin. So, nag-start pa lang sila ng food introduction. So, tama, dapat na maayos yung mag-introduce ng food. So, yung marami dyan, binaboil, steam, ganyan. Meron po yung nakikita din sa web kung paano ang tamang mag-introduce ng food sa kanila. So, syempre, kung masyado silang bata, hindi po dapat masyadong matigas ang kanilang mga kinakain or yung mga naaabot na ganyan. Pag toddlers naman, yung mga 2 years old natin hanggang na palaki, yung mga nasa school age na, ang pinakamadalas niyan, foreign body. So yan na yung mga laruan. Yan na yung mga kasi makulit na sila. Kaya na nilang habon. So, ang talagang is yung safety sa home. Dapat meron tayong mga yung mga gamit po natin, hindi po pakalat-kalat. First and foremost, yung mga laruan po, age appropriate po dapat. Ibig sabihin, wala pong masyadong maliliit para doon sa mga sobrang liliit na bata. Kasi nakalagay naman po doon kapag binili nyo, nakalagay sa Lego, merong plastic bago buksan, choking hazard po siya. So, basahin po natin. At susundan po yung mga ganoon. Kapag po masyadong bata pa po sila, tingnan nyo po yung mga nandun sa mga label. Kung age appropriate po ba yung mga toys po natin. At kung meron silang mga ganitong toys, dapat lagi po silang nakalagay dun sa mga Tupperware na may lock po. Na hindi basta-basta na nabubuksan ng mga bata. Okay, so very insightful kasi po these are everyday, hindi lang po necessarily with
accidents, lalong-lalo na po ngayon nakikita din po natin na dumadami yung mga nangyayaring accidents. Hindi lang po na accident but at the same time yung calamities na magiging useful din po yung ganitong klaseng information. Bukod po dun sa mga na-share nyo, meron po kasing alam po namin sa ECCD Council, saktong-sakto po ako po ay naka-ITED shirt. So, meron po kaming Infant Toddler Early Development Program. So, this is focused for infants and toddlers as the name goes. And nadidiscuss din po namin yung, kumbaga yung shaken baby syndrome. Now, is this a common incident that we have in the Philippines po kaya? Actually po, yung ang shaken baby syndrome, old term na siya, it's abusive head trauma na ngayon. So, pag ganoon, madalas ba siyang nangyayari? Unfortunately, yes, nagkakaroon pa rin po ng mga abusive head trauma incidents po. Ngayon, pinakamadalas po sila, yun nga po, infants and toddlers. Sila nagsisimula po yung ganoon, no? Unfortunately, hindi po alam, lalo na ng mga bagong magulang, na hindi kailangan hindi nila masyadong inaalog ang mga bata, no? Ang nangyayari kasi doon, nagkakaroon ng whiplash injury dahil sa sobrang paggalaw ng ating leeg kumpara doon sa body at doon sa utak. So, nasishake po sila natin. Pag nagkaroon po ng abusive head trauma, ang mga bata, maaari po silang magkaroon ng unang-una mga convulsion po, pagdurugo po sa loob ng utak, at syempre maapektuhan ng kanilang development. Okay? Paano natin yun maiiwasan? Ang medyo kulang kasi tayo sa education ng mga new parents, no? Hindi kasi lahat ng parents nakapag-aral or hindi sila accessible with the internet. So, kailangan meron pa rin na mas maganda na masabi sila kahit doon sa level ng mga health centers natin na hindi dapat masyadong naaalog ang mga bata na ganoon. Paano ang kailangan gawin? Kasi ang mga madalas dyan, yun nga, nag-convulsion na sila or sobra yung pagtulog, hindi mo na magising ang mga bata na ganoon. No? So, ganoon, kailangan po, emergency din talaga, dadalhin po sa ospital ang mga bata na may ganoon para ma-scan ang kanilang mga utak, makita natin kung meron talagang abusive head trauma. So, parang nasabi niyo po, some signs to watch out for is yun, mag-convulsion or yung parang prolonged sleep na hindi po siya nagigising. So, dapat po dalhin na rin po siya sa emergency para din po ma-check. Parang kumbaga similar na i-relate mo na rin siya sa first aid mo sa seizure. Kung ganun na rin po yung pagtingin natin. Okay. Sige po ma'am, or kayo po sa practices nyo with, for sure, dealing with a lot of parents and other caregivers sa PCMC. Ano pa po yung tips na pwede nyong maibigay sa ating mga parents and caregivers na nanonood po sa atin live na paano nga ba, number one, iwasan yung ganitong mga accidents, although we know developmental din siya kasi yung activity, yung energy din ng mga bata na minsan yung kanilang spatial awareness hindi pa developed, so they have tendency of bumping around or getting injured. Ano nga ba yung dapat na tips pa sa mga magulang natin? Ang unang-una talaga, safety first. Okay? Meron po tayong mga safety first campaigns sa school, sa outside the home, inside the home po. So, kunwari, inside the home, kung meron po tayong mga maliliit na bata, meron po tayong mga safety appliances po natin. Unang-una po niyan ay, kunwari, meron tayong mga crawling babies or mga naglalakad na ng mga toddlers po natin. Kailangan maturuan sila na yung mga plugs po natin, yung mga electrical circuits natin ay hindi nila
magagalaw. Kaya meron pong mga nabibili na pinaplug yung kanilang mga electrical circuits. Paano naman po yung mga matutulis na bagay sa bahay? So, kailangan po nakalock away sila ng maayos. And yung mga edges po ng mga tables, lalo na kung may mga glass siya, meron na tayong mga safety din na nilalagay yung mga ano yan? Mga curved na plastic. Doon na natin. Oo, yung mga curb protectors. Yan. Curb protectors. There you go. So, pwede din po yun. Ang natin. Bini-baby proof yung mga floors. Di ba? Mga ganyan. Although hindi lahat nakakagawa ng ganoon, pero mas maganda kung ang panlalaruan ng bata ay baby proof na merong mga anti-slip mats na nagano natin. Kahit na yung mga simple na puzzle mats lang po natin. Hindi po masyadong mataas yung mga crib railings. Yung mga crib railings po natin nilalagyan ng foam yung gilid para po din for minsan aesthetic na lang din yung mga foams natin, pero maganda din po talaga kasi maiiwasan nga po yung mga pag-untog-untog nila doon sa mga railings po natin, lalo na kung may mga wooden pa na mga cribs yung ginagamit natin sa kanila. Okay? Tapos, outside the home naman po, yan na yung mga anuhin natin. Paano ba tumawid ng mga kalsada? Siyempre, kailangan meron siyang adult na kasama. Yung mga iba po na mga bata, marunong nang mag-bike. Marunong na, meron na sila ng mga maliliit na tricycles na gusto nilang anuhin natin. So, kailangan na babantayan pa rin po. Always have an adult with you kapag po sa ganitong mga pagkakataon. And syempre, wag pong magtatakbo or magbabike nang merong dalang matulis na mga bagay. Kasi minsan, kahit mga blunted scissors po yan, nakakasugat pa rin po. Kahit na yung mga pang-baby ng scissors. So, kailangan na sasabihan din ang mga bata kahit na medyo makulit po sila, or just keep it a habit na ilayo sa kanila ang mga bagay na yun kapag naglalaro. And then, syempre, yung pag nasa school na tayo, ang karaniwan naman dyan is yung mga pagtakbo. Pagtakbo, wag pong tatakbo kapag aakyat ng hagdan. Wag pong tatakbo sa loob ng classroom kasi marami yung naglalaro. Tatanggalin ang sapatos, magmemedyas ng tatakbo ng mabilis at mag-i-slide. So, ibig sabihin po, kailangan po ng ganoon na nasasabihan. Yung mga placards po natin, yung mga posters po natin, pwede po sa ganyan. Actually po, ang Philippine Pediatric Society, meron po silang video on how to keep the child, yung kanilang Committee on Safety of the Children po, meron po na ganoon na mga video for safety in the school, outside and inside the home. And lastly po, given that there are times that, even though we try to prevent these accidents or these incidents, hindi naman po masasamahan ng isang magulang ang kanilang anak 24/7. What are signs that they should watch out for? Like nasabi niyo po kanina, yung nahihilo, bigla, or yung prolonged sleep, hindi nahihirapan po kayong gisingin. Ano po kaya yung some signs that could point to, baka may nangyari? Kasi po, hindi natin ma-ensure na may makuha tayong incident report or magkwento yung bata. Something that, may ganitong mga red flags na sa behavior ng anak ko na dapat dalhin ko siya sa emergency. Okay. Red flags, especially for trauma, yung mga katulad ng mga nahuhulog sa kanila, ang red flags po natin for head injury is una, nag-convulsion po siya, nagkaroon po ng pagkawala ng malay, hindi nyo magising. Ang kasunod naman po ay suka ng suka, or yung suka niya ay bulusok, may pressure, pag ganoon natin sa kanila. Yung iba po nagkakaroon ng matinding paglalagnat kasi yun yung protection ng body. Kapag nagkaroon ng injury, pwede silang maglagnat po ng ganoon. Hindi po nakakakain ang bata. Kumain siya, susuka niya, or ayaw niya talagang kumain. Nagkaroon po ng panghihina sa isang parte ng katawan. Okay? So, pwedeng
kanina naglalaro siya, ngayon di na niya magalaw yung isang kamay niya, di na niya magalaw yung isang paa niya, maaaring nadapa, maaaring nagkaroon ng pagkabali, kaya hindi po magalaw ng maayos yung paa natin. Tapos, maliban pa po doon is yung mga ibang natin ay sobrang sakit ng ulo, yung talagang iyak na ng iyak na sobrang sakit ng ulo. Kung hindi po sila nakaka-verbalize po, ibig sabihin yung mga sobrang maliliit na mga bata, yung mga babies po natin, hindi pa marunong magsalita po sa kanila. Sa kanila po kasi subtle lang yung signs. Very maliliit lang po na signs. So kapawari po, parang hindi nga makakain, lungad ng lungad po yung pasyente, o kaya nga hindi mo na siya magising. Ganun naman pagsabi. Also, in relation to that, no, nasabi nyo na po yung age appropriateness. Is there a difference between CPR for infants, toddlers, or school-age children? Kasi po baka parang, sige, dapat anuhin mo, mag-compressions ka sa dibdib, pero mali pala yung paraan ng paggawa. Ano po ba yung dapat na din? Okay, wait. If you ever find your baby is not responding to you, you will give them the best chance of survival if you know what to do. If you have found your baby unresponsive and not breathing normally, you will need to perform baby CPR. Call for help. Use a mobile speakerphone if you're on your own so you can start CPR as soon as possible. If you're on your own and you don't have a speakerphone, you need to do CPR for a minute before you can call for help. Place them on a firm surface and open their airway. With one hand on the forehead, gently tilt their head back. With your fingertip, gently lift the chin to open the airway. Pick out any visible obstructions from the mouth and nose. Step 1 is puff. Take a breath, put your lips around your baby's mouth and nose and make a seal. Blow gently and steadily for up to 1 second. The chest should rise. Remove your mouth and watch the chest fall. That's one rescue breath or puff. Do this 5 times. Step 2 is pump or chest compressions. Put 2 fingers in the center of your baby's chest and push down 1/3 of the depth of the chest. Release the pressure, allowing the chest to come back up before pressing back down again. Repeat this 30 times at a rate of 100 to 120 pumps per minute. This is quite quick. After 30 chest pumps, open the airway and give a further 2 puffs. Continue to alternate between 30 chest pumps and 2 puffs. If you're on your own and don't have a speakerphone, stop after 1 minute and call for emergency help. If a mobile phone is not available and you have to move to get to a telephone, take the baby with you. Keep repeating 30 pumps, then 2 puffs until help arrives or they become responsive. If after performing a primary survey, you find a child who is unresponsive and not breathing normally, call for help, while you begin CPR immediately. If you're by yourself and do not have a speakerphone, start CPR with 5 initial rescue breaths, then 30 chest compressions and 2 rescue breaths for 1 minute before calling for help. To give rescue breaths, open the airway by tilting the head back with 1 hand on the forehead and 2 fingers under the chin. Pick out any obstructions from their mouth to clear the airway, only if you can clearly see something. Keeping their head in this position, pinch the soft part of their nose, allow their mouth to fall open. Take a deep breath and seal your mouth around theirs. Blow steadily into their mouth, giving a rescue breath in about 1 second. Their chest should rise. Remove your mouth from theirs and watch their chest fall. Give them 5 initial rescue breaths at about 1 breath per second, like this.
To do chest compressions, kneel down by the child beside their chest. Place only one hand on the center of the chest. Lean over the child with your arms straight and press down vertically 1/3 of its depth. Release the pressure. Allow the chest to come back up without removing your hand from the chest. Repeat this to give 30 chest compressions at a rate of 100 to 120 beats per minute. This is quite fast, and to help you, you can sing Nelly the Elephant, which can help you to keep up with the pace. After 30 chest compressions, open the airway and give them a further 2 rescue breaths. Continue to alternate between 30 chest compressions and 2 rescue breaths until help arrives. If you're on your own and don't have a speakerphone, stop after 1 minute and call 999 or 112 for emergency help. If a mobile phone is not available and you have to move to get a telephone, take the child with you if you are able. Do not leave the child to look for an AED. The emergency services will bring one with them. If there's someone there who can help, if they have brought an AED, ask them to turn it on and follow instructions while you continue CPR. If they can help you perform CPR, you can swap over every 1 to 2 minutes with minimal interruptions to chest compressions. Continue CPR until emergency help arrives and takes over. The child starts to show signs of becoming responsive. They start breathing normally or opening their eyes, or you become too exhausted to continue. If they do start breathing normally again, put them in the recovery position. Okay. Maraming salamat po, Dr. Punsalan, for one, sa inyong presentation and sa pag-entertain naman ng aming mga questions. I hope that our viewers find these very useful, ma-apply nila. Kaya nga po, even yung as simple as, sabi nyo nga po, hindi optional yung incident report. Kailangan meron po yan. Kasi, number one, it's safety for the children, but at the same time, legal din, no, na may, kumbaga, protection din po sa ating mga service providers. So, maraming salamat po, Dr. Punsalan. Okay. You did. Thank you, Dr. Punsalan, for that very insightful discussion. At ang dami niyo pong naibigay na mga practical tips for our parents, caregivers, child development teachers, child development workers, and ECCD stakeholders that they can implement in their centers and even in their homes. Like you've said, or like you've shared a while ago, we'll be sharing the Philippine Pediatric Society website where we have found resources for the parents. But before we end our webinar, we from the ECCD Council have a few reminders for our viewers. After our live stream, we will post the link to the evaluation form on our official Facebook page. The link is currently flashed on your screen. Please make sure to provide all the requested information in the form, especially your full name and active email address. We will send your certificate of participation to the provided email address, and all details to the certificate will be based on the evaluation form. The form will be open for 3 working days, and that's until November 20, 2025. The certificate will be sent to you in a later date, so please make sure that your information is correct to prevent any more delays. We will be posting more of the 2025 Early Years Fair activities on the official Facebook page of the ECCD Council. On November 19, we will have an activity for Children's Play in partnership with the Knowledge Channel Foundation Incorporated. And on November 21, a webinar on everyday practices for parents in safeguarding their children. Again, thank you for joining us in today's webinar, and we hope the discussions, the tips that were given will be very beneficial for your implementation in your homes and even in your centers. Again, I am Cara Uy of the ECCD Council, your host for today. Thank you and happy National Children's Month.